Good morning and good evening po dyan sa Pinas at sa inyong lahat around the world. Welcome back to Silver Lining. Here, we explore God's Word and its impact on our daily lives. Ako po si Silver and I'm so glad na kasama ko po kayo ngayong araw. Alam niyo po, last week dahil sa mga health issues na na-experience ko lately at ganoon na rin sa aking asawa, nagkaroon na naman ako ng reflection tungkol sa buhay. Lalo na ang dami ko ng kilala at mga kaibigan na pumanaw na. Alam niyo po, in 2 weeks, birthday ko na naman. As another birthday approaches, I find myself thinking about time. Not in a way para matakot na malapit ng mamatay at ma-stress dahil dito, but in a way that helps me to intentionally shape the days ahead. Nasanay po ako. Throughout my life, I've always worked with deadlines. I'll be honest, minsan, deadline can be stressful. Pero, hindi lahat ng deadline ay nagdudulot ng stress. Kadalasan, nakakatulong pa nga ito para makapagplano ako. It helps me stay ahead. At para magamit ko most of my time wisely. But what about the greatest deadline of all? Yung deadline na hindi madalas pag-usapan. Yung deadline ng buhay mo. Paano mo binabalanse ang iyong buhay sa kasalukuyan? Nagpe-prepare ka ba for the future? Naisip mo ba kung ano ang mangyayari sa pamilya mo kung nauna ka sa kabilang buhay? Ano ang naghihintay sa atin sa eternity? Meron bang sinasabi ang Bible tungkol sa kung ilang taon tayo mabubuhay sa mundo? Alam niyo po, walang sinabi ang Bible tungkol sa eksaktong taon na mabubuhay tayo sa mundo. Pero sa Psalm 90 verse 10, ito ang sinasabi sa atin. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength, they be 80 years. 80 and 10 means 70 years. Ang score ay 20. So, 3 scores, so 3 times 20 plus 10 equals 70. At ang 4 score naman means 80 years dahil 4 times 20 equals 80. So, ang Psalm 90 verse 10 suggests na ang typical human lifespan ay 70 to 80 years. 75 ang aking tatay nang siya ay pumanaw. Though ang ilan, tulad ng aking nanay na magwa 100 na sa July, ang extension ng buhay beyond 80 ay grace na ng Panginoon. Kung tutuusin, sa edad ng mga kabatchmate ko ngayon, konting taon na lang. Kung ibabase natin sa 70 to 80 years, parang nataningan na tayo. Yet, life is not about counting the years. It is about making the years count. Pinaalalahanan po tayo ng James 4, verse 14. Ang sabi, why? You do not even know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appear for a little time and then vanish away. Oh, huwag kayong agad-agad mag-alala. Ito ay sinabi para hindi tayo mabalisa. Ito ay pagpapaalala upang tayo ay magising sa katotohanan na pwede tayong mawala kahit anong oras. Hindi nga natin talagang alam kung ano ang kinabukasan, di ba? Kahit pa merong mga plano at schedule sa araw-araw na darating, hindi talaga natin alam kung kailan tayo papanaw. Sabi nga ng iba, don't worry, be happy. Pero, inisip ko rin, am I managing or using my time wisely? Am I living life that counts para sa Panginoon? Are we aligning our days with God's purpose? Ngayong gabi, sama-sama po tayong mag-reflect. Handa na ba kayo? Let's dive in.
Although hindi natin alam ang mangyayari bukas, sa mga tulad kong nasanay sa deadlines, maaari natin gamitin ang deadline para makapag-prepare, para maayos natin ang ating mga relasyon sa ating pamilya, relasyon sa ating mga kaibigan, at ang pinaka-importante, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na umabot ako sa edad na ito. Hindi ko ma-imagine kung kinuha na ako ng Lord noong kabataan ko pa. Ano na kaya ang kahihinatnan ko pagkaharap ko sa Diyos? Kasi ito ang sabi sa Hebrews 9:27. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ano na lang magiging judgment sa akin kung namatay ako noon? Habang ako'y nagpapakasasa sa kamunduan. Malinaw sa verse na ito na mamamatay ng minsan. Ibig sabihin, isang buhay lang tayo sa mundo. Kung namatay tayo, that's it. At pagkatapos nito, judgment na. In-emphasize ni Jesus na ang panahon natin sa mundo ay temporary and that we should live life with eternity in mind. Kaya ang key concern ay hindi sa kung ilang taon tayo mabubuhay sa mundo, kundi kung saan tayo pupunta pag oras na natin, kung saan mabubuhay ng walang hanggan. Baka may mga iba dyan, may magtanong, bakit? Meron ba talagang buhay na walang hanggan? Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Bago yan, doon sa verse 15, sinabi ni Jesus that everyone who believes may have eternal life in Him. Kaya from these words ni Jesus, meron pong eternal life. Nasabi ko na po ito noon. Either eternal life in heaven with the Lord or eternal life in hell. Ang buhay sa lupa ay panandalian, ngunit ang ating mga kaluluwa ay walang hanggan. Para sa mga tunay na mananampalataya, ang kamatayan ay hindi ito wakas. Ito ay transition to eternal life. Para sa mga hindi mananampalataya, ito ay transition to eternal life in hell. Kaya sa halip na mag-alala kung hanggang kailan tayo mabubuhay, pag-isipang maigi kung ano ang gagawing desisyon sa natitira nating oras sa mundo kung saan mo gustong pumunta. Pag tumigil ka ng huminga. Hinihikayat ng Diyos ang lahat na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos sa kabilang buhay. Hinihikayat din ng Diyos ang mga mananampalataya na mabuhay with purpose. Na maging handa para sa pagbabalik ni Kristo. Na palakasin ang pananampalataya. So how do we plan our remaining years? Are you going to plan with faith and purpose? Anong gagawin mo ngayon? Well, I can suggest some na pwede po nating gawin. Sabi po sa Ephesians 5:16 na i-redeem ang time because the days are evil. Pinaalalahanan ang lahat na gamitin ang time wisely and intentionally. Meaning, planuhin kung paano gamitin ang natitirang araw natin, lalo na ang mundo ay puno ng distractions and challenges. Ang tanong, paano natin i-redeem ang time? Now, here are some biblical ways to redeem the time. Una, kailangan natin i-prioritize ang relationship natin sa ating Panginoon. Maglaan ng time in prayer at magbasa ng scripture araw-araw. Sabi nga doon sa Matthew 6:33, But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sambahin natin ang ating Panginoon consistently at siguradong ang iyong pananampalataya ay lalago. Mag-grow ka spiritually. Sabi pa doon sa Colossians 3:2, Set your minds on things above, not on earthly things. Ito, pangalawa,
Kailangan din po nating maging intentional sa iba pa nating mga relationships. Ang ibig ko pong sabihin ay i-invest po natin ang ating time sa ating pamilya at friendships with love and wisdom. Alam niyo po, bago po ako nag-asawa, alam kong meron na akong calling to serve. Nung may pamilya na ako, akala ko okay na mas marami akong binibigay na panahon sa ministry kaysa sa aking pamilya. Lalo na nung nandito na kami sa Amerika. Mas maraming oras akong nasa ibang pamilya. Hindi ko namamalayan na napapabayaan ko na pala ang time ko sa aking family. While I look good sa ibang tao, hindi na ako magandang imahe sa aking pamilya. Apektado na ang relasyon ko sa aking pamilya, lalo na sa aking anak na babae. Hindi ko na alam ang spirituality niya. Akala ko, alam ko kung ano ang mga nangyayari sa kanya, pero bihira ko na siyang makausap. Dati, very close siya sa akin. Noon, lagi ko siyang kasama. Pero nabago na ito. Lalo pa siyang nalayo nung nag-college na siya. Tumira na siya sa apartment sa school campus. Pagka-graduate niya, nag-apply siya ng trabaho sa Japan. Lalo pa siyang nalayo. Nalaman ko na lang ang aking pagkukulang nung nag-usap na kami tungkol sa mga bagay na nagpalayo sa kanya sa akin. Nagkamali ako. Hindi ko na-balance ang atensyon ko sa ministry at sa family. Masigit kong binigyan ng atensyon ng iba. Napabayaan ko ang relasyon ko with my family. Kaya ngayon, I'm trying my best to win them back. Trying to redeem the time for them. Lalo na ngayon na bumalik na ang aking anak. Bago pa uli siya bumalik sa trabaho sa Japan, kung pahihintulutan ng Diyos, at bago pa siya magkaasawa at magkaroon ng sariling pamilya. Ang testimony natin sa ating pamilya ay nagre-reflect sa ating relasyon sa Amang Diyos. Nagre-reflect na tunay nating pinaprioritize ang relasyon natin sa Diyos. Kung ang image ng Diyos ang nakikita sa buhay natin, dahil dito, posible ang pag-redeem ng ating time with Him. Sabi sa Colossians 4:5, walk in wisdom towards them that are without, redeeming the time. Himayin natin ang verse na ito. Yung walk in wisdom ay ang paggawa ng hakbang na pinag-isipan at intentional ang action. Talagang gagawin mo ang naisip mong hakbang to improve your relationship with others. Ang wisdom ay galing sa Diyos, and we should seek His guidance kung paano ito ipamuhay at kung paano makipag-interact sa mga tao. Yun namang towards them that are without, ang tinutukoy nito ay yung unbelievers, those who are outside the faith. Ini-encourage ni Apostle Paul ang mga believers to be godly example to non-Christians sa pamamagitan ng actions, words, at sa kanilang mga attitudes. Yung lifestyle natin should draw others towards Christ and not push them away. At yung huling part ng sentence na redeeming the time, katulad dito sa sinabi sa Ephesians 5:16. Ibig sabihin ay huwag sayangin ang oras sa mga bagay na hindi importante. Hindi na tayo mga teenagers na party dito, party doon, inom dito, inom doon. Sa edad na ito, sana graduate na tayo sa ganung mga bagay. Take every opportunity to serve. Strengthen our relationships, especially sa ating pamilya. And share God's love. Share Jesus. He is the gospel or the good news to everyone. Kung magsishare tayo ng gospel, nag-i-encourage tayo ng iba para mapalakas ang kanilang faith, para sila ay lumapit sa Diyos. Naniniwala akong ang mga realization ko sa mga dapat kong gawin sa nahuhuling panahon ng aking buhay ay nagpapakita kung paano ginaguide ng Diyos ang aking puso. Ang mga taon na nasa ministry ako were valuable, pero ngayon, I believe that the Lord is calling me to pour love, time, and wisdom into my family, especially my wife and daughter. Ang mga ito ay paraan ng redeeming the time, not by dwelling on what was missed,
but by making the most of the present. Just as God is a father who desires deep relationship with his children, he is leading me to strengthen those bonds with my loved ones. If the Lord permits, he will make my presence, love, and faith be a lasting legacy to my family. Perhaps this is my ministry now, showing God's love within my own family. What about you, my friends? What are some ways you feel called to reconnect and nurture your relationship with God and others? Ano ang gagawin mo sa natitirang araw mo sa mundo? Take God's advice. Amen po ba? Kung na-encourage po kayo sa ating mensahe ngayong gabi, pa-share. Baka meron pong kailangang makarinig nito. Someone who needs guidance and hope. Kung meron po kayong prayer request o katanungan, i-private message niyo lang po ako. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for the precious gift of time. You have numbered my days, and I desire to use them wisely for your glory. Help me to walk in wisdom, making the most of every opportunity to love, serve, and strengthen my relationships, especially with my family. Lord, I surrender the past to you, knowing that your grace redeems all things. Guide me as I focus on what truly matters in these years ahead. Fill my heart with love, patience, and understanding so that I may reflect your goodness to those around me. Teach me to seek you first each day, to embrace each moment with purpose, and to be light in the lives of my loved ones. May I live not in fear of time running out, but in faith that you are leading me in your perfect plan. Thank you, Father, for every breath, for every relationship, for every opportunity to glorify you. I trust you with my time, my future, and my legacy. May my life be a testimony of your love and faithfulness. I pray this in the name of Jesus, my Lord and Savior. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng encouragement sa inyong lahat. May God bless you as you redeem the time with your loved ones. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Laging tandaan, let's not just believe in God. Let's live for Him. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless. Remain steadfast in your faith and Shalom.